Viewers opinion, Christian Standhardinger sa Rain or Shine Elasto Painters. Dati niyang kakampi Stanley Pringle inuudyok si C-Stand na mapunta sa kanilang koponan. Trade sa Terra Firma, inihahanda na ng Rain or Shine Elasto Painters na kinakailangang abangan ng lahat. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Matinding problema ang ibinigay ng pagkaka-injured ni Kit Datu para sa Rain or Shine Elasto Painters. At ramdam na ramdam agad yun sa unang game na hindi nakapaglaro itong si Kit Datu sa kanilang koponan ngayong 50th Season All-Filipino Cup dahil tinambakan at tinalo sila ng NLEX Road Warriors na halos kapareho din naman nila na kulang sa legitimate big man, lalong-lalo na sa center position. At kung ganun ang mangyayari sa Rain or Shine Elasto Painters, ay talagang mahihirapan na sila kapag nakalaban na nila ang ilan sa mga teams na masasabing mga super teams na mayroong mga malalaking sentro, kagaya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, TNT Tropang 5G at ang Converge Fiverr Xers. Kaya ngayon pa nga lang ay nagkakaroon na raw ng forum at ng usapan o matinding usapan sa coaching staff at management ng Rain or Shine Elasto Painters kung papaano nila maya-address ang pagkawala ni Kit Datu sa kanilang koponan na talagang ramdam na ramdam nila sa pagkatalo nila sa unang game na hindi na nakapaglaro itong si Kit Datu para sa Rain or Shine Elasto Painters. Ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao sa nakaraang game nila kontra NLEX Road Warriors na natalo nga sila at tinambakan pa ng nasabing koponan, ay kinakailangan na nilang gumawa ng paraan kung paano magkakaroon ng papalit sa pwesto ni Kit Datu sa center position ng Rain or Shine Elasto Painters ngayong All-Filipino Cup dahil unang game pa nga lang daw na wala ang kanilang starting center na si Kit Datu, ay nagkaroon agad sila ng malaking problema lalong-lalo na sa kanilang frontline position dahil sa injury nitong si Kit Datu. Ayon kay Coach Yeng Giao, ang pinaka main option nga nila ngayon na papalit kay Kit Datu ay ang pag-sign sa kanilang 10th pick overall sa nakaraang PBA Rookie Draft na si Christian Manaytay, na ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao ay nagpa-practice na sa kanilang koponan magmula nang ma-eliminate ang kanyang koponan sa MPBL na Nueva Ecija Rice Vanguards. Pero undersize ito sa pagiging sentro sa height na 6'5" at kinakailangan umano nila ng mga players na merong height na 6'7" pataas. At medyo limitado nga ang kanilang mga options dahil ang mga nasa free agents ngayon o unrestricted free agents with rights to salary na sila Justin Chua at Michael Miranda ay pawang mga 6'6" lamang. At 1 pulgada lamang ang itinangkad kay Christian Manaytay na rookie ng Rain or Shine Elasto Painters, kaya halos baliwala rin umano kung ang mga ito ang idadagdag nila o bilang pamalit kay Kit Datu. Tanging experience lamang ng dalawang players na pareho nang nahawakan ni Coach Yeng Giao nung naandun pa siya sa NLEX Road Warriors bago siya nakabalik dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang masasabing bentahe at maitutulong nila Michael Miranda at Justin Chua kung sakali nga na isa sa kanila ay makukuha mula sa unrestricted free agent with rights to salary ng Rain or Shine Elasto Painters bilang pamalit kay Kit Datu. Nang tanungin naman si Coach Yeng Giao kung may posibilidad ba na itong si Greg Slaughter na ngayon ay inilalako ng Titan Ultra Giant Riser sa iba't ibang koponan sa PBA para sa isang trade dahil hindi nga nila ma-accommodate yung mga hinihingi nitong additional allowances bukod sa kanyang kontrata na hinihingi sa Titan Ultra Giant Risers. Ayon naman kay Coach Yeng Giao, okay naman umano si Greg Slaughter, kaya lang hindi ito bagay sa kanilang style of play, lalong-lalo na sa kanilang opensa na run and gun. Dahil alam naman nating lahat na mabagal kumilos at tumakbo itong si Greg Slaughter, kaya maiiwan lamang umano ito at siguradong hindi makakasabay sa opensa at depensa ng mga bataan ni Coach Yeng Giao. At dahil sa problema na to ng Rain or Shine Elasto Painters tungkol sa isang natural center na merong height na 6'7" pataas kagaya ni Kit Datu na papalitan ng pwesto, dahil sa kanyang injury ay ayon mismo sa isang taga Rain or Shine Elasto Painters
ay kinukumbinsi umano ni Stanley Pringle, ang isa niyang dating kakampi mula sa Barangay Ginebra San Miguel, hanggang matrade siya sa Terra Firma Jeep na si Christian Stan Hardinger. Hanggang ngayon ay in constant communication pa umano itong si Christian Stan Hardinger dito kay Stanley Pringle ng Rain or Shine Elasto Painters. Ibig sabihin, hindi sila nawawala ng komunikasyon at alam nila parehas kung anong nangyayari sa kanilang mga buhay at careers. Para na nga umanong mag-best friend ang dalawa, dahil magmula Barangay Ginebra San Miguel hanggang Terra Firma Jeep ay magkasama sila at nagkahiwalay nga lang sila nang mag-self-retire itong si Christian Stan Hardinger. Dahil na rin sa sinasabing contract issues at dismayado umano ito sa kanyang lagay sa Terra Firma Jeep at sa buong kupunan na rin na hindi nagpapanalo. Magmula nang matrade sila nitong si Stanley Pringle sa nasabing kupunan sa umpisa ng 49th season ng PBA. Matinding pangungumbinsi na umano ang ginagawa nitong si Stanley Pringle kay Christian Stan Hardinger na magbalik sa paglalaro sa PBA, at nang makausap na siya ng management ng Rain or Shine Elasto Painters para pumalit sa pwesto ng na-injured na si Kit Datu. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Stanley Pringle at ang Rain or Shine Elasto Painters tungkol sa pag-uusap o negosasyon na nangyayari sa pagitan niya nitong si Stanley Pringle na malimit pa rin nakikipag-usap kay Christian Stan Hardinger kung ano na ang lagay ng kanilang negosasyon. Pero handa na umano ang Rain or Shine Elasto Painters sakaling pumayag nga itong si Christian Stan Hardinger sa inaalok nilang kontrata rito. At sa trade, ipopropose ng Rain or Shine Elasto Painters sa Terra Firma Jeep na siyang may hawak ng PBA playing rights ni Christian Stan Hardinger. At kung sakaling pumayag naman itong si Christian Stan Hardinger na magbalik sa PBA at sa Rain or Shine Elasto Painters nga maglaro kasama ulit ni Stanley Pringle na matagal niya ng kakampi mula sa Barangay Ginebra San Miguel hanggang sa Terra Firma Jeep, ay sinasabing inaalok ito ng Rain or Shine Elasto Painters ng PBA maximum veteran contract na 420,000 a month, at hindi pa kasama umano doon yung mga bonuses na mga pupwedeng matanggap nitong si Christian Stan Hardinger sa kanilang koponan. Alam naman natin na itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa lamang sa mga koponan na patuloy na sumusunod sa mga alituntunin ng PBA tungkol sa salary cap, dahil na rin sa limitado nilang budget at sa paninindigan din nila umano sa liga. Ang medyo malaking problema nga lang dito kay Christian Stan Hardinger ay alam naman natin na nanghihingi umano ito ng lampas pa sa PBA maximum contract na 420,000 a month sa kanyang dating koponan na Terra Firma Jeep. Kaya ito umano ang naging ugat, kaya ito nag-self-retire nung nakaraang season na hindi na nga niya itinuloy ang kanyang stint sa Terra Firma Jeep sa sanay Commissioner's Cup na pangalawang conference sana ni Christian Stan Hardinger sa Terra Firma Jeep. At ayon nga mismo sa Rain or Shine Elasto Painters management ay hindi nila kayang ibigay kay Christian Stan Hardinger yung lalagpas pa doon, at babawi na lamang umano sila sa mga one game bonuses at iba pang bonuses na pwedeng matanggap nitong si Christian Stan Hardinger mula sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang dagdag nga nila, alam naman umano nitong si Christian Stan Hardinger na playoff contending team ang Rain or Shine Elasto Painters, at baka sakali nga umano na kapag ka pumayag ito na maglaro sa kanilang koponan ngayong ongoing All Filipino Cup ay baka hindi lamang playoff ang abuti nila at baka makapasok sila sa finals, dahil kinakailangan nila ang mga kagaya nitong si Christian Stan Hardinger sa kanilang koponan bilang pandiin, lalo na umano pagdating sa playoffs, kung saan sa nakaraang 4 na playoffs appearances nila sa semifinals, lahat yon kontra TNT Tropang 5G ay natalo sila dahil na rin sa kakulangan ng mga veteran experience players, dahil halos puro bata nga ang mga players ng Rain or Shine Elasto Painters. At ayon nga kay Coach Xieng Yao ay wala siyang pandiin o closer sa laban, at inaasahan nga niya na ngayon na nasa Rain or Shine Elasto Painters na si Stanley Pringle ay meron na siyang closer, at parang magiging blessing in disguise pa yung pagkaka-injured ni Kit Datu. Kung mapupunta nga umano sa kanila itong si Christian Stan Hardinger ay magkakaroon sila ng added firepower pagdating sa scoring, lalo na sa frontline position,
kung saan maraming nagsasabi na ito lamang si Christian Stan Hardinger ang isa sa mga nakakapigil sa main man ng San Miguel Beermen na sukatan pagdating ng All Filipino Cup na si Junmar Fajardo. Kumbaga magkakaroon na nga sila ng closer o pandiin sa dulo sa mga endgame na kinakailangan manalo ng Rain or Shine Elasto Painters kapag dikitan laban. Magkakaroon pa sila ng stopper para kay Junmar Fajardo at ito nga ay si Christian Stan Hardinger na nagkataon din na dating teammate ni Junmar Fajardo sa San Miguel Beermen bago ito na trade sa Northport Batangpier. At ang isa pang problema na kinakailangan kaharapin ng Rain or Shine Elasto Painters para tuluyan ng makuha itong si Christian Stan Hardinger o yung kanyang PBA playing rights mula sa Terra Firma Jeep ay ang trade na ipopropose nila sa Terra Firma Jeep. Alam naman natin na farm team ng SMC o sa SMC lamang ito nagbibigay ng mga players na kagaya nitong si Christian Stan Hardinger at pumapayag ng mga bench players o future draft picks ang ipapalit. At pagdating sa ibang koponan na outside sa SMC ay kinakailangan na patas ang trade na ibibigay sa Terra Firma Jeep para makuha ang mga star players na kagaya nitong si Christian Stan Hardinger. Sa ngayon may mga lumulutang ng pangalan na po pwedeng ipalit ng Rain or Shine Elasto Painters sa Terra Firma Jeep para makuha ang PBA playing rights nitong si Christian Stan Hardinger. Meron nagsasabi na si Chris Porter na isa sa mga natitira nilang sentro at isa umano sa mga first o kaya second round pick na nakuha ng Rain or Shine Elasto Painters sa nagdaang PBA Rookie Draft ngayong 50th season. Pwede rin umano na 3 players at pwede nga umanong isama ang isa sa mga future draft picks ng Rain or Shine Elasto Painters papunta sa Terra Firma Jeep para maging 3-on-1 trade ang pagkuha nila dito kay Christian Stan Hardinger. At ang tanong na nga lang dyan ay kung tatanggapin yon ng Terra Firma Jeep na alam nga natin na sa SMC teams lang bumibigay sa mga ganyang klaseng trades. Anong opinion mo dito sa sinasabing tinatarget umano ng Rain or Shine Elasto Painters itong si Christian Stan Hardinger mula sa Terra Firma Jeep? At ang negosyador nga umano ay si Stanley Pringle na matagal niya ng teammate mula pa nung nandun pa sila sa Barangay Ginebra San Miguel hanggang sa malipat sila sa Terra Firma Jeep. At inaasahan nga ngayon sa Rain or Shine Elasto Painters ay muli silang magkakasama nitong si Christian Stan Hardinger. Makumbinsi kaya ni Stanley Pringle at ng Rain or Shine Elasto Painters Management itong si Christian Stan Hardinger na magbalik sa PBA mula sa kanyang sinasabing self-retirement para maging pamalit kay Kit Datu at maging added firepower pagdating sa opensa at depensa ng Rain or Shine Elasto Painters ngayong ongoing All Filipino Cup. At kung sakali naman na pumayag nga itong si Christian Stan Hardinger ay papayag din naman kaya ang Terra Firma Jeep sa iaalok nilang trade. Posible umano na si Chris Porter at isa sa mga draft picks nila nitong nakaraang 50th season PBA Rookie Draft at pwede pa umanong samahan ng future draft pick ng Rain or Shine Elasto Painters para maging 3-on-1 trade ito sakaling hindi makontento ang Terra Firma Jeep sa 2-on-1 trade. At kung sakaling hindi tanggapin ng Terra Firma Jeep ang kanilang inaalok na trade, sino kaya sa mga players ng Rain or Shine Elasto Painters ngayon ang pwede nilang ipalit sa Terra Firma Jeep para tuluyan na nilang makuha ang PBA playing rights nitong si Christian Stan Hardinger via trade mula sa Terra Firma Jeep? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.